Sa lawak ng ating mundo at dami ng tao dito, mapapaisip ka minsan, saan ko kaya matatagpuan ang taong makakasama ko habang buhay? Lahat naman tayo ay nangangarap na makahanap ng taong magmamahal sa atin ng panghabang buhay. Pero paano kung ang taong akala mong makakasama mo sa habang buhay ay siya palang tatapos sa iyong buhay? Welcome to Tagalog True Crime Story. Ang storya natin ngayon ay tungkol kay Tara Lynn Grant. Si Tara ay pinanganak noong June 28, 1972 at nagtapos sa Michigan State University kung saan nakakuha siya ng bachelor's degree in business. Doon niya rin nakilala ang kanyang mapapangasawang si Stephen Grant. Inilarawan si Tara ng kanyang mga kaibigan bilang isang matalino at masipag na pag-aaral, habang si Stephen Grant naman ay nag-aaral din sa Michigan State University, kung saan inilarawan naman siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang simple pero malokong tao. Noong unang magkakilala sina Tara at Stephen, ay hindi interesado si Tara kay Stephen. Tanging hanggang kaibigan lamang ang turing niya dito. Dahil na rin sa siya ay kasalukuyang may nobyo. Isang araw ay nakatanggap si Tara ng masamang balita galing sa kanyang pamilya na ang kanyang lola ay pumanaw na. Nagdesisyon si Tara na umuwi muna sa kanilang probinsya. Agad namang nakakuha ng pagkakataon si Stephen para magpa-impress kay Tara. Nag-drive si Stephen papunta kay Tara ng 5 oras ang layo mula sa kanilang lugar upang magpakita ng pakikiramay kay Tara. Ikinagulat naman ito ni Tara dahil bukod sa napakalayo ng lugar nila ay naroon din ang nobyo ni Tara sa burol ng kanyang lola. Dahil sa ginawang iyon ni Stephen ay nakuha niya ang loob ni Tara. At nang bumalik si Tara sa Michigan State ay nagsimula na rin silang magkaroon ng relasyon. Nag-drop si Stephen sa pag-aaral at nagtrabaho muna siya sa isang state senator, habang si Tara naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Taong 1996 nang magpakasal si Tara at si Stephen, at makalipas lamang ang ilang taon ay biniyayaan sila ng 2 anak. Sa loob ng kanilang pagsasama ay hindi naiiwasan ang ilang problema, katulad na lamang ng financial issues. Nahirapan makahanap ng maayos na trabaho si Stephen, kaya nagpasya muna siyang pumasok sa machine shop ng kanyang ama. Habang si Tara naman ay nahirapan din makakuha ng maayos na trabaho, ngunit di nagtagal ay na-hire si Tara ng isang engineering and construction company sa Washington Group International as an operation manager. Malapit lamang ang opisina nila Tara sa kanilang tirahan, ngunit isa sa requirement niya sa trabaho ay ang mag-travel sa ibang lugar. Kailangan ni Tara mamalagi sa Puerto Rico ng 5 araw. At tuwing Biyernes ng gabi ay lilipad siya pabalik sa kanilang bahay at sa gabi naman ng Linggo ay babalik muli siya sa Puerto Rico para sa kanyang trabaho. Kung kaya't si Stephen lamang ang naiiwan sa kanilang bahay upang mag-alaga sa kanilang 2 anak. Naging stay-at-home si Stephen at paminsan-minsan ay sumasideline siya sa machine shop ng kanyang ama. Habang si Tara naman ay full-time sa kanyang trabaho at sumisweldo ng 6 digits kada buwan. Habang nasa ibang lugar si Tara ay may ilang napapabalita na si Stephen ay nagkakaroon ng ibang relasyon sa ibang babae. Sa paglipas ng araw ay napagpasyahan na mag-asawa na mag-hire ng nanny upang may makatulong si Stephen sa bahay at sa mga bata habang wala si Tara. Di nagtagal, naramdaman ni Stephen ang kalagayan ng sitwasyon nila sa bahay, na si Tara na ang nagdadala ng kanilang pamilya at siya ay napag-iiwanan na ng asawa. Dahil dito, nagsimula ang palaging pag-aaway ng mag-asawa. Sinusumbat ni Stephen kay Tara na lagi itong wala sa bahay at mas inuuna ang trabaho kaysa sa kanilang pamilya. February 14, 2007, Valentine's Day, nang tumawag si Stephen sa mga pulis
upang i-report na ang kanyang asawa ay 5 araw nang hindi umuuwi sa kanilang bahay. Sinabi ni Stephen sa mga pulis na hindi ito ang unang beses na umalis si Tara ng kanilang bahay, kung kaya't hindi niya agad na nireport na nawawala ang kanyang asawa. Sinabi niya pa na noong February 9 ay narinig niya na may kausap ang kanyang asawa sa telepono at sinabi ni Tara sa kausap nito na antayin siya sa labas ng bahay. Nakita ni Stephen na sumakay si Tara sa dark-colored car at mula noon ay hindi na niya nakita o nakausap pa si Tara. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala si Tara. Lumalabas si Stephen sa iba't ibang media interview at para na rin manawagan sa kung nasaan man si Tara. Ayon sa mga pulis, hindi masyadong cooperative si Stephen sa kanila sa mga una nilang investigasyon sa pagkawala ni Tara. Ayaw niyang sumagot sa mga tanong nila, ngunit pumayag ito na magpa-polygraph test sa kondisyon na hindi mga pulis ang magkoconduct nito. Isang araw, habang nagja-jogging ang isang babae sa park, ay may napansin siyang mga gamit na kahina-hinala sa may puno. At nang tiningnan niya ito, ay nakita niya ang isang pares ng gloves na puno ng dugo at iba pang kagamitan sa panghiwa na puno rin ng dugo. March 2, 2007, nag-issue ng search warrant ang mga pulis sa bahay nila Stephen. At nang dumating ang mga pulis sa bahay nila Stephen, ay nagpaalam si Stephen sa mga pulis kung pwede niya bang mailakad ang aso nila sa labas. Pumayag naman ang mga pulis dahil wala pa naman silang dahilan upang pagbawalan na umalis si Stephen. Nang makapasok ang mga pulis sa loob ng bahay, ay nagulantang sila sa kanilang makikita sa garahe ng mga ito. Tumambad sa kanila ang isang bahagi ng katawan na nakalagay sa isang garbage bag na malapit sa mga nakatambak na laruan. Pinaniniwalaan nilang kay Tara ito. Agad naman nilang hinanap si Stephen upang arestuhin, ngunit nakatakas na ito. Sa parte ng katawan na nakita nila sa garahe, ito ay putol mula leeg hanggang sa ibabaw ng mga hita. Nakasuot pa ito ng bra at panty at meron pang natitirang piraso ng mga slacks. Habang si Stephen naman ay pumunta sa kanyang mga kaibigan upang humiram ng sasakyan at saka pumunta sa bahay ng kanyang kapatid upang kumuha ng barel, ngunit wala siyang nakita. Kaya kumuha na lamang siya ng ilang pills at dumiretso sa isang grocery store upang bumili ng alak at toy gun. Plinano ni Stephen na mag-suicide sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at pills o di kaya magpanggap na makikipagbarilan sa pulis para siya ay mapatay. Ngunit siya ay bigo sa lahat ng kanyang plano. Nagpalipas ng gabi si Stephen sa nagyayelong lugar at walang kahit anong suot na panlamin. Nahanap si Stephen ng mga pulis sa park at dinala siya sa ospital dahil nagtamo ng hypothermia. Bumaba sa 87.8 degrees ang kanyang body temperature dahil siya ay umabot sa magdamag sa nagyayelong lugar. March 5, 2007, nang makuha ng mga pulis ang buong detalye ng pagkamatay ni Tara sa confession na ginawa ni Stephen. Gabi, noong February 9, 2007, nang umuwi si Tara galing sa kanyang trabaho mula Puerto Rico. Nag-aayos noon si Tara ng kanyang mga gamit at si Stephen naman ay naghahanda na rin sa pagtulog nang magsimula silang mag-away. Sabi ni Stephen ay nagtalo sila dahil sa trabaho ni Tara dahil umano sa sobrang busy nito at lagi na lamang umaalis. Hanggang sa tumindi ang kanilang pag-aaway at sabi ni Stephen ay sinampal siya ni Tara kaya naman sinuntok niya ito. Dahilan upang matumba si Tara at humampas ang ulo. Ayon pa kay Stephen, nang matapos niyang suntukin si Tara ay nagsalita ito kay Stephen na ayaw na niya at aalis na siya kasama ang mga bata. Sabi pa ni Stephen ay sinabi pa sa kanya ni Tara na siya ang nagpo-provide sa kanilang pamilya at magiging palaboy na si Stephen. Kung ano-ano pa raw na masasakit na salita ang sinabi ni Tara kay Stephen, kung kaya't nagdilim ang kanyang paningin at sinakal niya si Tara. Habang sinasakal niya daw si Tara, ay nakatingin ito sa kanyang mga mata
Kaya't kumuha siya ng damit at tinakluban niya ang mukha ni Tara upang hindi niya makita ang itsura nito habang sinasakal niya. Nang hindi na daw gumagalaw si Tara, ay kumuha siya ng belt upang itali sa leeg ni Tara at saka niya hinila pababa sa hagdan ng katawan nito. Nang makarating sila sa garahe, ay binagsak niya ang katawan ni Tara at yun na daw ang pinaka nakakadiring tunog na kanyang narinig. Dahil ang tunog nito ay kagaya ng isang pakwan na inihagi sa semento. Sa puntong iyon ay alam na ni Stephen na napatay niya na talaga si Tara. Sinakay ni Stephen ang katawan ni Tara sa likod mismo ng sasakyan nito. Pagkatapos ay bumalik si Stephen sa loob ng kanilang bahay na parang walang nangyari. Dumating naman ang nani nila at sinabi niya rito na nag-away sila ni Tara at nilayasan silang mag-aama. Pagkatapos ay makailang beses na tumawag si Stephen sa cellphone ni Tara at nagpanggap na hinahanap niya ito kahit na alam naman niya na nasa garahe lamang si Tara at wala ng buhay. Kinabukasan ay nakaisip ng paraan si Stephen sa gagawin niya sa katawan ni Tara. Nagmaneho siya gamit mismo ang sasakyan ni Tara kung saan nasa likod pa ang katawan nito. At dinala niya sa machine shop ng kanyang ama upang putol-putulin. Siniguro muna ni Stephen na wala ang kanyang ama bago isagawa ang kanyang plano. Ayon kay Stephen, ay una niyang pinutol ang mga kamay ni Tara hanggang sa sumunod na ang ibang parte nito. Sabi niya, habang ginagawa niya daw ito, ay makailang beses siya sumuka. Ngunit naisip niyang kailangan niyang ituloy ang pagputol sa katawan ni Tara dahil kung hindi ay makukulong siya. Matapos niyang gawin ang bagay na yun, sa katawan ni Tara ay inilagay niya daw sa isang rubber container ang putol-putol na parte ng katawan ni Tara at nilagyan niya ng madaming newspaper dahil sa may lumalabas na napakalagkit na dugo dito na animo ay isang syrup. Ibinaon ni Stephen ang ilang parte ng katawan ni Tara sa isang park. At nang mapag-alaman niyang pupunta ang mga pulis sa park upang mag-imbestiga, ay agad niyang hinukay muli ang parte ng katawan ni Tara na natagpuan nga sa kanilang garahe. March 6, 2007 ay opisyal nang sinampahan ng kaso si Stephen ng first-degree murder. Ayon sa mga pulis, ay nahati ang katawan ni Tara sa 14 na peraso at tanging 11 na peraso lamang ang kanilang na-recover. Ang dalawang anak ni Tara at Stephen ay napunta sa pangangalaga ng kapatid ni Tara na si Alicia. Samantalang makalipas lamang ang isang taon ay ang ama naman ni Stephen na si William Allen o mas kilala sa tawag na Al ay nagpakamatay sa kadahilan ng hindi niya matanggap ang ginawa ng kanyang anak at masyado raw nitong dinamdam ang nangyari. Dumagdag pa sa guilt ng ama ni Stephen na ginamit pa ng kanyang anak ang kanyang shop para putol-putulin ng katawan ni Tara. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat hanggang sa susunod na kwento.